magkakaanak na kami. Oo nga, pare. Matagal niyo rin hinintay na magkaanak ni Mare. Matagal na talaga, pare. Matagal na. Pare! Tatay na ako! Narinig mo? pare! Tatay na ako, pare! Diyos ko! Bakit ganito yung tsura ng anak mo? Bakit, Lumen? Anong problema ng anak ko? Akin na, Lumen, akin na. Diyos ko, bakit ganito ang anak ko, Lumen? Diyos ko, bakit ganito ang anak ko, Lumen? Bakit anong nangyari sa anak ko? Niloy! Ewan ko. Bakit ganyan ang itsura niya? Ano nangyari dyan? Hindi ko anak yan. Hindi ko anak yan. Wala akong anak na mukhang palaka. Hindi ko anak yan! Dahil sa kakaibang hitsura, naging malayo ang loob ni Liloy sa kanyang anak na si Mercy. Lalo pat, naging normal naman ang mga nakababatang kapatid nito. Hanggang sa paglaki ni Mercy, madadama niya ang kakaibang pagtrato sa kanya ng ama. Ang tataas ng grade ng mga anak ko, ah. Opo, Tay. Sabi nga po ng teacher ko, baka po mag-top po ako ngayon eh. Ako rin, Tay. Kasali nga ako sa volleyball team namin eh. Lalaban din kami sa iba't ibang eskwelahan. Ang gagaling talaga ng mga anak ko. Tay, baka nauuhaw ka, dinala kita ng tubig, oh. Hindi ako nauuhaw, ipatong mo dyan. Total, mataas ang grade nyo. I-blowout ko kayo. Kakain tayo ng halo-halo sa labas. Halika na. Ate, ba't nandito ako sa labas? Sandali lang, mapipitas na tong mga bayabas. Oh. Ayun, ayun! Eh, di ba ayaw ni tatay na lumalabas ka? Sandali lang nga eh. Ano, hinog na oh. Konti na. Halika, tulungan mo ako, pulutin mo na laglag na isa. Oh. Ay, sus. Kasi, ito, isang to. Teka. Tiga mo, yan yung taong palakas sinasabi ko. Totoo pala na may alagang taong palakas si Mang Liloy. Mas nga kayo dito! Sasalbahin yun, di ko naman kayo inaano ah! Ako po, nagalit yung taong palaka. Hoy! Ano lang kakataba? Ha? Ano? Kasi naman eh. Ipasok mo nga sa loob yan. Tanga ka ba? Ha? Simpleng bilin, hindi ka nakakaintindi. Di ba sinabi ko sa'yo? Huwag kang lalabas ng bahay! Patawarin niyo po ako, Tay. Gusto ko lang naman po kayo ikuha ng bayabas eh. Kasi alam ko, paborito niyo yun. Bayabas? Punyetang bayabas yan! Ano ba naman, Liloy? Tama na! Pagsabihan mo yung anak mo, ha? Nakakaya sa mga kapitbahay. Malalaman na lang may anak tayong mukhang palaka. Magsama kayong dalawa. Lintik ka. Hoy, kayong dalawa. Dito. Anak, pagpasensya mo na yung tatay mo, ha? Mainit lang ang ulo noon, kaya nakapagsalita ng ganun. Ayos lang po yun, Nay. Ayos lang po. Tama naman po si tatay eh. Nakakaya po sa mga kapitbahay. Nanay, bakit ho hindi ako mahal ni tatay? Anak, Dahil po ba ganitong itsura ko? Mukha akong palaka? hindi totoo yun. Mahal ka naman ng tatay mo, hindi totoo yun. Totoo po yun, Nay. Hindi naman po talaga niya ako mahal eh. Dahil ganito pong itsura ko. Pero alam niyo, Nanay, araw-araw, gabi-gabi,
nagdadasal po ako. Na sana hindi na lang ganito ang itsura ko. Hinihiling ko sa Diyos, hindi na lang ganito ang itsura ko, Nay. Dahil kung hindi ganito ang itsura ko, baka sakaling mahalin ako ni Tatay. Tanging hiling ni Mercy ay ang mahalin siya ng kanyang ama. Ngunit hindi yun maibigay ni Liloy hanggang sa magkaroon ito ng cancer sa baga. Tawagin mo si Mercy. Mercy, tawag ka ng tatay mo. Anak. Nararamdaman ko, hindi na ako magtatagal. Tay, huwag kayo magsalita ng ganyan. Alam ko marami akong naging pagkukulang sa'yo. Nahiya kita. Hindi ako naging mabuting ama para sa'yo. Huwag na kayo magsalita, Tay. Mahina po kayo eh. Hayaan mo lang ako, anak. Hayaan mo lang ako. Wala ang paghihirap na to. Sa paghihirap na dinaanan mo. Kaya patawarin mo ako, ha? Tay. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong magkakasala sa'yo. Tatay, wala kayo naging kasalanan sa akin. Di naman po ako galit sa inyo eh. Tatay. Alam ko ni minsan, hindi ko nasabi sa ito. Pero maniwala ka. Mahal kita. Mahal kita, anak. Tatay. Tatay. Sige, mahina na ako. Tatay. Hindi na ako magtatagal. Tatay. Pero mga ako masabi. Alagaan mo nanay mo. Opo. Ang mga kapatid mo. Opo. Tatay. Huwag na huwag mo silang papabayaan. Ako po sa inyo, Tatay. Hindi ko sila papabayaan. Tatay, pangako po. Tatay. Tatay. Tatay, mahal ko kayo. Ginawa ni Mercy ang lahat upang maitaguyod lang